Magandang gabi po sa inyong lahat at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito po yung as of 11 p.m. update natin sa ating bagyong binabantayang ang bagyong Luis po. No? Ito yung low pressure area sa may silangan ng Luzon na naging bagyo po kaninang bandang alas 8 po ng gabi. So as of August 1, 2026, narito po yung update natin sa bagyong Luis. Ang latest location ng sentro ni Tropical Depression Luis ay huling namataan 360 kilometers silangan ng Daet sa lalawigan ng Camarines Norte. So narito po yung bagyo, makita niyo yung mga kaulapan na dala ng bagyo at ang kanyang lakas ngayon nasa 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na nasa 55 kilometers per hour. Ito po ay kasalukuyang kumikilos pakanluran sa bilis naman na 15 kilometers per hour. Makapapansin po natin dahil sa bagyo, inaasahan natin bukas sa mga susunod na araw ay magiging maulap at may mga pag-ulan ang mararanasan, partikular na sa bahagi nga ng silangang bahagi po ng Luzon. Sa ngayon, maliban dito sa bagyong Luis, wala na tayong minomonitor na anumang low pressure area pa sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Narito naman yung ating latest track dito sa bagyong si Luis. Makikita po natin sa ating latest track, kikilos pa kanluran, hilagang kanluran po ang bagyong Luis. Posible po itong maging isang tropical storm. Kapag naging tropical storm yung bagyo, una po, magkakaroon po ito ng international name. At ikalawa po, ay posibleng magkaroon tayo ng tropical cyclone wind signal number 2. Sa ngayon po kasi, meron pa lang tayong signal number 1. Lalo na po, no, bandang Lunes po natin inaasahan na lalakas ito at magiging tropical storm. Sa ngayon, yung senaryo nakikita natin, medyo malit pa yung posibilidad na mag-landfall yung bagyo. Pero makikita nyo po, ito pong ating tinatawag na cone of probability. Sa loob po nitong cone na ito, posibleng kumilos yung sentro ng bagyo. At halos nakadikit po yung cone of probability sa may bahagi nitong silangang bahagi ng area ng Isabela at Aurora. So kung kikilos pa, patuloy na kikilos pa kanluran ang bagyong Luis, ay posible po na magkaroon tayo or hindi natin rule out yung posibilidad na magkaroon ng landfall, yung sentro ng bagyo, sa may area ng Isabela or Aurora. Base po sa track natin sa kasalukuyan. So patuloy pa rin po tayo mag-update 6 hourly dito sa track ng bagyo. Samantala, posible pa rin na kikilos po ito naman pa silangan at maging isang low pressure area na lamang pagdating ng araw ng Miyerkules. Gayunpaman, sa mga susunod na araw, habang narito dito sa may area, sa may silangang bahagi ng Luzon, ang bagyong Luis, inaasahan natin patuloy itong magpapaulan sa malaking bahagi nga ng Luzon, lalong-lalo sa may eastern section ng Luzon. Samantala, ito po yung mga lugar naman natin na may tropical cyclone wind signal number 1, itong bahagi po ng Polillo Island sa lalawigan ng Quezon. Gayon din sa may northeastern portion ng Camarines Norte at hilagang bahagi ng Catanduanes. Itong mga lugar po kung saan nakataas yung tropical cyclone wind signal number 1, asahan po natin yung mga posibilidad ng mga biglang malalakas na mga paghangin. Mga hangin po dulot ng direktang epekto ng bagyong Luis sa susunod na 36 na oras. So mag-ingat po yung mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga nakatira po malapit sa mga baybay dagat po, posible nga yung mga biglang paglakas din po ng alon ng karagatan. Samantala naman, nag-issue po tayo ng weather advisory as of 11 p.m. Posible po makaranas ng hanggang malalakas na mga pagulan starting tomorrow evening. Itong bahagi ng Isabela, Quirino at Aurora. Sa ngayon po, ipinapakita ng ating mga datos na magdadala ng hanggang 50 to 100 millimeters of rain. Ibig sabihin po, mga malalakas na mga pagulan na maaaring magdulot ng mga flash floods and landslides, lalong-lalo na po sa mga gilid ng bundok, itong mga pag-ulan na ito. Kaya iba yung pag-iingat po sa mga kababayan na natin na sa bahagi ng Isabela, Quirino at Aurora. Dahil nga po medyo lalapit yung bagyong Luis sa bahaging ito ng ating bansa. Samantala naman, asahan naman po ng mga kababayan natin sa may area ng Marinduque, Romblon, Caluya Islands, Siquijor, Southern Leyte, Camiguin at Dinagat Islands, ang posibilidad ng mga pagbugso ng hangin dahil po yan sa epekto ng Luis, ng bagyong Luis at ng habagat. Bukas, araw ng linggo, pagdating ng Lunes, may mga pagbugso din ng hangin sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, maging sa ilang bahagi ng Lanao del Norte, Camiguin, Surigao del Norte at Dinagat Islands. So mag-ingat po sa mga pagbugso ng hangin na dulot ng habagat at ng bagyong Luis. Sa ngayon naman, wala pa po tayong naka-issue na gale warning, pero sa patuloy na paglakas ng bagyong Luis, mag-ingat po yung mga kababayan natin dito sa may silangang bahagi ng Luzon, particular na sa may eastern section ng Northern and Central Luzon. Posible po na lumakas yung alon ng karagatan habang lumalakas ang bagyong Luis kasi inaasahan po natin, lalo na sa karagatan pa ito, ay posible pa itong patuloy na lumakas.
At patuloy rin po mag-update sa mga ilalabas pong impormasyon ng DOST Pag-asa. Meron po tayong X, Facebook, YouTube at sa dalawang websites, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph para po dito sa ating binabantayan na bagyong si Luis na nabuo po kaninang alas 8 po ng gabi. Bukas, alas 5 na umaga yung susunod po nating update para sa ating bagyo. At live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ako si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyong lahat.